Hello guys! Welcome to our vlog. Maglalakad tayo ngayon ni Summer. Wait lang. This is Za and this is Za Canada Vlog. Napag-usapan natin last time yung aksidente na nangyari sa akin. So pasensya na ko kayo kung hindi ako masyadong laging tumitingin sa camera kasi natatakot ako na maaksidente ulit or madulas ulit. O ngayon, tinitingnan ko na ng bonggang-bongga kung saan ako dumadaan or kung saan baka kasi madulas na naman ako. Trauma talaga ang ginawa sa akin nung aksidente na yon. At nakabili na nga rin tayo ng stabilizer. Hindi ko na, nasabi ko na rin yata yun sa isang vlog. Pero hindi ko na siya in-unbox. In-unbox kasi ginamit ko na siya agad. Actually, yung paggagamit ko nga, dapat pala chinarge ko siya na bongga-bongga. Kasi nga, nung pagkatapos kong gamitin siya, after a few minutes, yata namatay naman. Siguro naka ilang minuto lang, siguro 15 minutes lang, namatay agad yung ano. Ay, nakikita niyo ba yung mga puno sa likod? Ang gaganda, di ba? At nalalaglag na silang lahat. Malamig na ngayon, malamig. Sobrang lamig. Siguro mamaya-maya ng onti, uulan na ulit. And ang pag-uusapan natin ngayon, since nabanggit ko yung pagbili ko dito sa DJI stabilizer na to. DJI Osmo something to. Lagay ko lang sa description box, nakalimutan ko yung tawag. Hindi man ako familiar sa mga gadget na yan. Pero naalala ko lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung panahon nung elementary pa lang ako or nung high school pa lang ako na nabubuli ako kasi nung mga panahon na yun, nung mga back in the 90s kasi or back in the early 90s, kapag wala kang pambili ng mga bagay-bagay, ikaw yung minsang napagdidiskitahan ng mga taong mayayaman nung elementary at high school. Wala pa namang cellphone noon nung panahon na yun. So, yun ang pag-uusapan natin sa vlog na to. Ano ang pakiramdam ng isang taong nabubuli nung mga panahon na yun at ngayon, na-achieve na ang mga dreams dito sa Canada. Okay, stay tuned. Okay. So, nandito nga tayo sa Moodyville Park ngayon. Walking natin si Summer. Medyo hindi pa umuulan. Currently 11:30 na yata or 11:20. Tapos, nabili natin itong lugar na to kasi ito yung pinakamalapit na park galing sa atin. As I've mentioned, malapit lang yung mga park dito. Konting lakad mo lang, makakapunta ka na sa park. Hindi gaya sa Pilipinas na minsan kailangan pa talagang sumakay, kailangan dumayo para lang makapunta sa park na maganda sa Pilipinas. Dito lahat pinopromote nila yung mga ganitong park para maglakad yung mga tao, mag-exercise, magpapayat. Ayun. Kasi ang lalaki ng servings ng mga pagkain dito, in fairness to them. Pero again, pag-uusapan natin dito is about sa akin. Dun sa experience na nangyari sa akin, especially nung elementary and high school ako. And siguro yung iba makaka-relate kasi hindi naman lahat ng tao nanggaling sa marangyang pamilya. Okay.
Yun na nga mai-share ko lang nung elementary at high school ako natatandaan ko, yung mga kaklase ko nun, um, medyo may mga kaya sila. Kahit yung mga ibang pinsan ko, actually may naging kaklase nga ako na pinsan ko. Tapos ano sila, nakaka-afford sila ng mga bagay-bagay na wala ako. Back in the 80s and the 90s, ang status symbol noon ng mga bata kami is yung kapag yung pencil case mo may piano. Ano kaya yung umbrella mo may pito. Ang babaw. As yung may nauso pa noon yung bag na may napakalaking wall clock sa likod. Ano kaya yung mga ratan? Mga ratan na ano, mga ratan na tawag diyan, mga ratan na bag, alam mo yung galing Baguio, nauso rin yata yun nung elementary or high school ako. So ito yung mga bagay-bagay na wala ako noon. At kapag wala ka niya ng mga bagay na yan, ibig sabihin hindi ka sikat, hindi ka pinapansin sa eskwelahan, wala kang masyadong kaibigan, wala kang social life. Walang kumakausap sa iyo kasi nga wala ka namang bagong mga gamit, wala kang bagong mga gadgets. Gadgets ba matatawag doon? And yun nga, hindi naman sikat ang cellphone nun. Siguro nga gadgets. Pag wala ka ng Uy, isa pa pala, pag wala ka ng kumpleto na Crayola, ayan, isa ka rin sa mga taong mga hindi pinapansin nung high school. Pero hindi, yung mga bagay-bagay na yun pala yung magpapatatag sa akin. Kahit walang kumakausap sa'yo or kahit nabubuli ka or nasasabihan kang pangit, nasabihan pa akong pangit nun. Nasasabihan kang pangit, hindi pala, kung hindi ko na-experience yon siguro, wala ako dito ngayon. So, when I went to college, ayan na, nag-Maynila lang kami. Or ako pala. Ako, kasi, natanggap ako sa isang eskwelahan na tumatanggap ng working student. Kumbaga, mag-work ako sa school, tapos sila yung magbabayad ng tuition ko. Sila yung mag-shoulder ng lahat ng gagastusin ko sa eskwelahan. Which is I'm grateful for. Yung tita ko pala yung nag-ano ngayon, sumalangit nawa, si Tita Leleng siya. Siya yung nagkaroon siya ng kapitbahay na nagtatrabaho doon. Tapos, nai-recommenda niya ako noon. Tapos, ayun, nakapag-aral ako ng college dahil nga naging working student ako. Pero doon ko pala marirealize na may mga tao palang tatanggap sa iyo despite na wala kang pera. At dito ko natagpuan yung mga tao na na pare-pareho pala kami. Pare-pareho pala kami ng pinagdadaanan sa buhay. Pare-pareho kaming wala. Kasi nga sa loob kami ng dormitory tumira. Lahat kami doon pare-pareho. Tapos doon namin napag-share na, oo nga, kapag wala ka ng mga bagay-bagay na to, ibig sabihin parang outcast ka. Outcast ka sa sa isang grupo, sa isang classroom, magiging outcast ka. Pero nung college ako, doon ka na-realize na napaka-childish pala ng mga bagay-bagay na ganun. Doon ka na-realize na pwedeng kahit na wala kang pera, pwede kang mag-stand out or pwede kang maging confident. Doon ako nung college ako, doon ako naging, anong tawag doon? May tawag doon eh. Nasa dulo ng dila ko. Pero anyway, doon ko na-realize na may silbi pala ako, na may confidence pala akong itinatago or may confidence pala akong ilabas yung onting talent ko sa pagsasalita. At doon ko na-realize na meron pala ako skills sa reporting, may skills pala ako sa napasali pa ako ng onting sayaw, kahit naman hindi ako marunong sumayaw. Pero ito yung mga bagay-bagay na nagawa ko nung nag-college na ako. Umuulan na ulit. Sana wag ka naman tumuloy, please. Maliwanag naman. Pero ewan ko ba. Nakalagay sa forecast, 1 p.m. pa lang, 1 p.m. pa uulan. Uulan ba? Is it going to rain?
Okay. At yung mga bagay na yun, dun ka natutunan na hindi mo naman pala kailangan ng validation ng iba para magtagumpay ka sa mga bagay na kailangan mong ma-achieve sa buhay. Ang unang-unang mong dapat isipin is maniwala ka sa sarili mo or maniwala ka na kaya mo pala or kaya mo pala makipagkaibigan na hindi mo inaasahan ang mga ibang tao. Hindi mo kailangan na palakpakan ka ng ibang tao or kailangan um, magkaroon ka ng maraming kaibigan. Minsan kahit sarili mo lang or kahit sarili mo lang yung sumusuporta sa iyo, I'm sure maa-achieve mo yung dream mo. Kagaya nga ng nagawa ko. At yun nga, ang sabi ko nga dati, kung pangit ako noon, I'm sure next time mag-glow up din ako. At someday lahat ng nabibili nyo ay mabibili ko rin. At which is yun nga. Hindi lang nagkatotoo sa physical na bagay. Yeah, naks. Hindi lang nagkatotoo sa isang physical form at the same time sa inner form ko din. I'm sure na I built that confidence para ma-share ko sa inyo itong mga bagay-bagay na to. Dati kasi talagang sobrang hiya ko rin sa camera. Yung very first vlog na ginawa ko sa Brunei, sobrang filtered siya. filtered siya kasi nga tapos yung buka pa ng bibig ko, hindi ko pa masyadong maibuka yung bibig ko dahil nga parang conscious ako sa itsura ko. Pero ngayon hindi na. Siguro kapag nandun ka na sa point na bahala na kayo sa buhay nyo kung anong gusto niyo sabihin. Basta alam ko successful ako. 'Di ba? Ayun, kapag nagkaroon ka lang ng ganong confidence sa buhay mo, I'm sure mararating mo rin yung mga bagay-bagay na narating ko. Minsan natatawa na lang ako dun sa mga tao or dun sa mga pag nakikita ko sa Facebook kasi iba yung mga ibang tao nang bully sa akin. Nasa Facebook friend ko sila ngayon. Tapos minsan napapaisip na lang ako, natatandaan pa kaya nila na binully nila ako or inano nila ako. Inalipusta nila ako nung elementary or high school ako. Minsan natatawa na lang ako or minsan napapaisip ako na ano kaya ang mga pinagdadaanan nila sa buhay ngayon. Kung ako nag-glow up dun sa bagay na naranasan ko ng elementary at high school, sila, anong napala nila nung nang bully sila nung elementary at high school? Pero again, positive lang tayo lagi sa vlog na to. We don't wish them harm or anything. Pero minsan pag-iisipan din natin na hindi lang basta physical na anyo ang ibinuli nyo dyan or ang sinabi nyo dyan, pero tumatatak yan sa isip ng mga tao. Pero siguro, again, sa pagtatapos ng vlog na to, yung mga bagay-bagay na naranasan mo ay mahihirap na bagay or pambubuli na naranasan mo na elementary at high school ka or ngayon kung napagdadaanan mo yan, gawin mo yang stepping stone or gawin mo silang hagdan patungo sa ika-aangat mo pagdating sa hinaharap. Kagaya ko, hindi ko siya dinamdam, hindi ko siya inisip na hindi ako nagpakalugmok dun sa bagay-bagay na yun. Bagkus, ginawa ko siyang challenge sa buhay ko na balang araw malalagpasan ko din. Which is true. Siguro kung hindi ko rin naman naranasan yun, again, siguro wala ako ngayon dito. Wala ako sa Canada. Hindi ko nabibili yung mga bagay-bagay na hindi ko kayang bilihin nun. Pero syempre, kuripot pa din ako. Again. Ayun, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Again, my name is Za. This is Za Canada Vlog. I hope you like and subscribe. At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. See ya!